FLM updates status mula sa kalasag ni FLM Attorney Abraham Espejo. July 3, 2020. Ma'am Alisa, this answers your question on when can Francis be free. So, etong sulat na to galing kay Attorney Abraham Espejo para kay Ma'am Alisa na ito daw ay mga kasagutan sa katanungan ni Ma'am Alisa kung kailan ba mapapawalang sala o kung kailan makakalaya si Francis Leo Marcos. Let me lay down the basic issues. So pag-usapan natin yung mga basic na mga usapin. First, Francis was charged with a non-bailable offense. So yung isinampang kaso kay Sir Francis Leo Marcos ay non-bailable offense daw, sabi ni Attorney Espejo. Second, we have a pending bail hearing. So, pangalawa, yung hearing ukol sa pagbe-bail o pagpapasa ng bail ay pending pa. So, yun ang pinapaliwanag ni Attorney Espejo. As a general rule, any accused before conviction has the constitutional right to post bail when he is charged for an offense in court. So, ayon kay Attorney Espejo, ang lahat ng mga akusado ay may karapatang mag-post ng bail. However, if the accused is charged with a non-bailable offense, the accused is denied the chance to post bail. So yun, malinaw yun guys. Kung sa kaso ni Sir Francis Leo na ang isinampang argumento sa kanya is tungkol sa human trafficking, so yan ay non-bailable offense. But this rule is not absolute, sabi ni Attorney Espejo. So hindi yan particular. So ibig sabihin, hindi porket sinabing non-bailable ay hindi na pwedeng magpiyansa. There is always an exception. The accused may invoke Rule 114, Section 8 of the rules which says, so merong rule na sinasabi dito. Section 8, Burden of Proof in Bail Application. So, meron mga patakaran sa pagpapasa ng bail. At the hearing of an application for admission to bail filed by any person who is in custody for the commission of an offense punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment, the prosecution has the burden of showing that evidence of guilt is strong. So, sinasabi dito na ang isang akusado ay hindi na pwedeng mag-bail kung ang ebidensya laban sa kanya ay malakas. The evidence presented during the bail hearing shall be considered automatically reproduced at the trial. But upon the motion of either party, the court may recall any witness for additional examination unless the witness is dead, outside of the Philippines, or otherwise unable to testify. So ayan, sinasabi dyan, sa pagdinig ng isang aplikasyon para sa pagpasok sa piyansa na isinampa ng sinumang tao na nasa kustudiya para sa paggawa ng isang pagkakasala na naparusahan ng kamatayan, pagtanggap ng perpetua o pagkabilanggo sa buhay, ang pag-uusig ay may pasanin na ipakita na ang katibayan ng pagkakasala ay malakas. Ang katibayan na ipinakita sa panahon ng pagdinig ng piyansa ay otomatikong isaalang-alang na muling kopyahin sa paglilitis, ngunit sa paggalaw ng alinman sa partido, ang hukuman ay maaaring maalala ang sinumang saksi para sa karagdagang pagsusuri, maliban kung ang saksi ay patay, nasa labas ng Pilipinas, o kung hindi man ay hindi makapagpapatotoo. So, ayan, malinaw ang
Pahayag ni Attorney Espejo. In other words, the accused may file an application for bail and force the prosecution to present evidence to prove that the evidence of guilt is strong. And if the prosecution fails to discharge this burden, the court will allow the accused to post bail. So ito yung hinahabol nila ngayon ng mga attorney ni Sir Francis Leo Marcos, na kailangang ilabas yung matibay nilang ebidensya laban kay Sir Francis Leo Marcos, nang sa gayon ay talagang maidiin siya sa kanyang kasalanan. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pa silang naipapakitang mga matibay na ebidensya laban sa ipinaparatang kay Sir Francis Leo Marcos. So yung bail hearing na ginagawa ng mga abogado sa husgado para sa kaso ni Sir Francis Leo Marcos ay kasalukuyan pang umaandar. So hanggang sa ngayon ay hindi pa naaprubahan ang kanilang petition for bail, kung kaya si Sir Francis Leo Marcos ay hindi pa rin pinapayagang makalaya o makalabas ng bilangguan. We are at this stage now. The prosecution is now being compelled to present witnesses, or else the court will set free and allow him to post bail. So ayan, so nasa ganyang usapin na, nasa ganitong usapin na ang mga abogado ni Sir Francis Leo Marcos. Pinipilit nilang ipalabas, ipakita ng mga nag-aakusa yung matibay nilang ebidensya. Pero kung sakasakali at hindi nila mailabas ang kanilang mga matibay na ebidensya, ang hukuman ay papayagan si Sir Francis Leo na makapag-post ng kanyang bail. So yan ang sabi ni Attorney Abraham Espejo. The prosecutor had sought 5 hearing dates to present its witnesses. So meron nang itinakdang 5 hearing dates. So yan ay malalaman natin kung kailan yung mga hearing na yan, na kung saan ilalabas nila ang kanilang mga saksi, ang mga nagpaparatang kay Sir Francis Leo Marcos, na ilabas ang kanilang mga matitibay na ebidensya. Otherwise, kapag hindi nila nailabas ang kanilang matibay na ebidensya, ay papayagan si Sir Francis Leo Marcos na makapag-post ng bail at pansamantala siya ay makakalaya. For the second week of July and the whole month of August, we will be locked in battle. So, ayan, nagbigay na ng time frame si Attorney Espejo. So, this July, the second week of July, hanggang sa August, yan, magkakaroon na sila ng labanan sa korte. So, yan na tayo mag-aabang, guys. Aabangan na natin kung ang mga ibibigay nilang mga ebidensya, kung ang mga ipapakitang ebidensya ng mga nag-a-accuse kay Sir Francis Leo Marcos ay tunay nga ba at totoo at matibay ang kanilang ebidensya. Ngunit kung ang kanilang mga ebidensya ay mapapatunayan ng husgado na hindi totoo o kaya ay mababaw ang kanilang mga akusasyon, ayan, tagumpay tayo, guys. Sana ay makapag-post na ng bail si Sir Francis Leo Marcos. So aabungan natin yan. Tandaan natin, second week of July hanggang sa buong month ng August. Yan na ang labanan. Okay? All the evidence presented at this stage are considered part of the evidence in chief in the main case. So lahat ng mga ebidensyang ipapakita nila sa duration na ito ay magiging parte lahat ng ebidensya laban sa kaso. Should the prosecution fail to prove anything, Francis will be acquitted. So yun, sabi ni Sir Abraham Espejo, kung hindi mapapatunayan ng hukuman na matibay ang mga ebidensya na ipinaparatang laban kay Sir Francis Leo Marcos, ay si Sir Francis Leo Marcos ay maa-acquit. So malilaw yan, sabi ni
Attorney Espejo. Yan ay kung hindi matibay ang kanilang mga ebidensya. Again, litigation is a process, not a case of instant mommy. So yun ang sinasabi ni attorney na ang paglilitis ay mahabang proseso at hindi ito katulad ng instant mommy na sa isang iglap ay ayan na, okay na, free ka na, Francis Leo Marcos. So hindi yun ganun. Kailangang magdaan tayo at daanan natin lahat ng mga legal process nang sa gayon ay mapatunayan at malaman natin kung si Sir Francis Leo Marcos ba ay mapapawalang sala o kaya ay makakapag-pause ng kanyang bail. We are fighting and so far we are okay. So yan ang sabi ni Attorney Espejo, lumalaban tayo at hanggang sa ngayon okay pa naman. Okay pa naman yung tinatakbo ng kaso. Yan ang pahayag ni Attorney Espejo. So patuloy pa rin tayong umasa guys na maging okay ang lahat, na sana ang mga ipinaparatang na kasalanan ni Sir Francis Leo Marcos ay lumabas na maging positibo at sana ay pasa na siya ng bail at sana ay hopefully ay maging ma-acquit siya sa kanyang mga pagkakasala kung hindi magiging matibay ang mga iprepresentang ebidensya laban sa ating idol na si Sir Francis Leo Marcos. So, sabi ni Attorney Espejo, please pray for Francis. So, yun guys, napaka-importante ng pagdadasal natin. Ipanalangin natin si Sir Francis Leo Marcos na sana ay lumabas na ang katotohanan. Justice for Francis. Ayan. Galing yan guys kay Attorney Abraham Espejo. So, yun lamang guys. Yan ang update sa kaso ni Sir Francis Leo Marcos na nagmula kay Attorney Abraham Espejo sa pamamagitan ng kanyang sulat kay Ma'am Alisa or kay Liza Paris. So, hopefully guys, everything will turn out okay. Patuloy lamang sana tayo sa pananalangin at patuloy tayong umasa na maging positibo ang resulta ng lahat. Maraming salamat sa panonood at have a good day. Magdasal lamang tayong lahat at sana maging okay na ang lahat. Maraming salamat po. Thank you and God bless to all.